Hello! Oy! Hello, mga ka-homies! Good evening, good day mga homies! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Homie Chixie na mahilig sa chicks at minsan kumakain ng itlog. At walang Yeah. iba ako siyempre, ito si Homie G-Boy. Yay! Woo! Good evening sa inyo lahat mga ka-homies. Welcome And back sa welcome ating po episode dito 6. ulit sa Kwentuhan sa Ilalim ng Buwan. Yes. Alright! Diba? Maganda. Ang ganda ng araw ngayon, ano? Kasi, alam mo yun, Mm. ang ganda ng panahon, ang ganda ng, ano, yung araw. Tapos, alam mo ba kanina, may nakita akong, Ano yun? nakita akong Ano yun, homie? rainbow. Oo, Rainbow! Aba, oo. magandang senyalis yan ah. Rainbow. Pinost ko nga yung kanina eh. Kasi pag uwi ko, nakita ko, ang ganda Mm. ng rainbow. Talagang, yung buo siya, yung Oo. buo ng kulay. Alam mo ba yung mga kulay ng mga rainbow? 7 yun, di ba? Pero hindi ko Basta, kabisado. basta madami yun. Tsaka Alam mo, maganda 7 yun eh. Basta sabi nila, sigurado ako may indigo doon. ako sigurado ako may green tsaka yellow. Yan. Ay, mga ka-homies, baka alam nyo kung ano yung tawag do, ano yung mga kulay sa sa rainbow, kung ilan yun at ano ang mga kulay nun, i-comment nyo lang dyan para malaman namin. Hindi namin alam. Di namin pala alam. Pero at least maganda, di ba? Maganda yung Oo. rainbow yun. Oo, maganda. Oo. Tapos alam mo ba na sabi nila, ang kapag may rainbow daw, may Mm. ibig daw sabihin nun eh. Ikaw, ano yung kwento na alam mo Na pag may kapag may rainbow? rainbow daw? Oo, Meron daw ano yun, meron daw ginto sa dulo yun ng may rainbow. Kung ginto sa saan dulo? yung nagsisimula ng rainbow, doon daw may ginto daw doon. Sabi nila. Ah, sabi nila. Saan kaya dulo nun, no? Saan Ayun kaya nga eh, umpisa? wala man nakakita ng dulo nun eh. Diba? Wala nga. Tsaka nakakatawa, ang dulo daw nun may may mumu. May monster. Oo nga, yun pa. Isa pa yun. Tawag Isang ano, myth. leprechaun, may leprechaun dun. Oo. Leprechaun, yan. Oo. Oo. Leprechaun. Bago makuha yun, baka ano pa mangyari sa'yo. Yan, oo nga eh. Pero may panlaban sa leprechaun. Oo. Ano? Ay yung ano? Clover leaf. Cloverleaf? Yun ba Oo, yun? Yun ba yung ano nun? Ngayon ko lang nalaman clover yun leaf ah. ang tawag dun, oo. Kapag nahawakan daw ng leprechaun ang clover leaf, Mm. parang namamatay yata. Talaga ba? Basta Mayroong nakikita, panlaban, no? parang weakness na. Parang si Superman may weakness, yung Oo, no? kryptonite, di ba? Yung leprechaun Oh, 'pag ganun, takot siya dun, takot sa Cloverleaf. clover leaf. Yun pala yun. Lahat ng green, no? Nakapanghina talaga yung lahat ng green. Kaya nga takot ako sa clover leaf, eh. Dati kasi ako Tama. eh, dahil nga maganda ang araw ngayon, ikaw, magkamustahan na tayo. Ano ba Yan. ang kwento ng araw mo ngayon? Yan. Ang kwento ng araw ngayon, homie. Medyo masalimuot. Hindi, this buong week, medyo ano tayo sa trabaho. Medyo marami tayong ginagawa sa trabaho. Kaya nag-concentrate ako, nag-focus tayo sa trabaho eh. Hanggang kahapon, hanggang mamaya pa siguro. Na, Syempre, ganun talaga eh. Kailangan maging proactive tayo sa maging trabaho, di ba? yan. Dapat naman talaga yun kasi kaya nga tayo nagtatrabaho para maging CEO. Pero syempre, hindi mawawala yun. Ano? Kailangan may chill-chill din, di ba? Ay, oo. Kailangan. Hindi ka dapat maging stress sa Yan. Oo. sa work mo. O sa Tama. mga homies natin diyan, huwag kayong magpaka-stress sa work, ha. Baka Oo. mamaya pagpasok niyo ang ganda-ganda niyo, ang pogi-pogi. Pag-uwi wala na. Hindi ka na makilala, no?
Kayo makilala, baka yung mga mahal niyo sa buhay, pag-uwi niyo hindi lang kayo kilala. So, huwag kayong Oo. magpaka-stress. Ano lang, yung hindi naman relax, hindi naman chill, ano lang, saktuhan niyo lang. Ayan. Yan. Ano lang, trabaho. Huwag niyo masyadong galingan kasi 'pag ginalingan niyo, aasahan na kayo lahat ng trabaho dito. Galing nito, sa'yo pa rin nga gumawa Oo, nito. kaya pala, eh, 'no? Oh, Di ikaw ba? naman, homie Chico, paano Oo, naman ikaw? Ano naman yung kwento ng yung araw maliban dun sa nakita mong rainbow? ay, oo nga, oo nga. Well, maganda bukod dun sa rainbow na nakita ko ngayong araw na 'to, pag-asa yun, eh. 'Pag sinabi kasing may Oo, nakitang rainbow, ang ibig sabihin daw nun ay pag-asa. Parang yung yan. nangyari nung Hope. ano, kuwentong Bible, 'yan. Oo, 'no, tama. 'Yan. Sabi nga 'di ba yung si Noah 'di ba nung binagyo, 'di ba, na-wash away, na-wash out 'no, ang buong mundo. Mm. Tapos pagkatapos ng rain, merong rainbow. Ibig sabihin yun daw ang sign ng pag-asa. So yung nakita ko Yan, yung tama. rainbow, nagkaroon ako ng pag-asa. Yan, Ng ang galing. pag-asa, Tama, oo, tama yan. pag-asa sa buhay, pag-asa sa pag-ibig. Nakita mo ba? Nakita mo ba yun? Yung Yung alin? rainbow? Rainbow? Na? Oo, Oo. nasa Oh, Pag-asa ako nung nakita ko yung rainbow. sabi ko nakita mo, ibig sabihin may pag-asa ka na sa pag-ibig. Yan, oo Bumalik nga, din 'no? sa'yo, you. Ayos. Nice. Hindi. Tapos ang kwento ng araw ko, maganda naman, maganda pa din, 'no? Same ng last Yan, week, smooth pa din. Tapos, nakakapunta sa work, nakakauwi sa mga mahal ko sa buhay, sa pamilya ko, gano'n pa din. yan. Mahusay. Tapos kanina medyo busy. Busy kasi marami kaming Oo, mga 'no? guest kanina, busy kami kanina. So, may umaga, nagluto kami ng umaga tapos nag-prepare ulit nung pagkatapos magluto, mag-prepare naman para kinabukasan, gano'n. So, naging busy kasi nagiging busy na yung, aming, establishment na pinagtatrabahuhan ko. Siyempre secret, oh, kayo naman, wag ako yung Oo, ano, secret. Medyo secret yung lang muna. gustong-gusto niyo Oo. malaman, Ang mahalaga busy tayo, 'no? Oo, yun ang mahalaga, busy tayo, 'yan. Uy, by the way, Uy, mga ka-homies, episode 6 na tayo. 6 na, 6. Tandaan niyo, 6. So, ibig sabihin 'pag 6 na malapit na mag-10. Kasi may binabala kami mga homies, pagdating ng episode 10, meron kaming, magandang sorpresa para sa yan. mga ka-homies natin diyan. Yun, 'no? Oo, abangan niyo 'yan 'no. Since maraming nanonood sa atin, no, mga 3 million, sakto 3 million yung pamimigay 3,000,000. natin. Mamimigay ho kami ng aliw. Hindi, Aliw meron pala, kaming eh, 'no? sorpresa para sa mga homies namin, lalong-lalo na sa mga naging guest namin, 'yan. Abangan Yan, niyo oh. 'yan sa pag 10th episode natin. So 6 na tayo, 4 na episode na lang, 'no. Bukas kaya mag-episode ulit tayo. Araw-arawin Para mabilis, natin na ano, para mabilis. mabilis. Hindi, mabilis na yan, yung 4 episode mabilis na yan. Oo, mabilis na Nga, 'yan, 'di ba, parang every Sunday manood kayo, tapos i-share niyo lang itong, ating kuwentuhan dito sa ilalim ng buwan. Sa YouTube, Homies Kwentuhan Official, share niyo lang din. Pagka-share niyo, i-follow niyo na kami. Tapos, mag-subscribe na rin kayo. Ayan. yan, Maraming yan salamat sa mga pinakamaganda. nag-subscribe, sa mga nanonood sa amin, 'yan, tuwing Sunday, 8 PM. Maraming salamat mga homies. Yes! Alright. Uy, alam mo ba ngayong episode 6 Oy, natin, ano ba yun? maganda ang pag-uusapan natin. Ay, Oh, oo nga. Tama. episode 6 natin, pinost namin ang aming, main topic ngayon po mga ka-homies ay ang what's your dream destination? Yan. Yan. Isiping dream destination tayo mga ka-homies, 'Yan. So, ikaw, homie G-boy, meron ka bang dream destination? Ay, Baka meron naman siyempre. ganda. Sige. Sige nga, kuwento Meron mo nga akong sa'min kung, destination, eh. baka naman katulad nung dati, madami. Puwede
Puwede rin, pero hindi naman masyadong madami. Ano lang Hindi. 'to, Sige. ah, Ayan, sige ano simple ba lang ang 'to, dream simple. destination mo? Yan, ang dream destination ko ano, bandang ano 'to, bandang Europe. Yan, Uy, bandang Europe sa ano, sa Greece. Yan, uy, wow. yan sa Greece. Oo, kasi ano, hindi mo na itatanong, homie. Oh, ano yun? Tanungin mo. Bakit? Hindi ano, mahilig kasi tayo sa ano, sa mga, ah, Greek mythology, mga ganyan, Uy, Roman mythology, mga ganyan. Mga yan, mythology parang ng kay ibang Hercules bansa. ba yan? So, Kay Hercules, mga yan, yung ganun. mga ganyan, yung mga Zeus, yung mga ganyan, So, gusto kong puntahan yung ano, yung ito, ipapakita ko sa'yo, Zeus. ayan. Ayan, yung Zeus. Ay, hindi yan. Ito. Yan, 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 Yan. yan, 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 yan. Yan, yan, Ancient, ancient, ano yan? Ancient Agora of Athens. Saan yan? yan, dun yan, sa Greece yan. Sa Dun yan, sa Greece. Europe Ano yan. itong building na to? Nasira na yun ah. Yan, ano yan, mga building na mga pinatayo para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos ng mga Greek noon. Ah, Yeah, yan yun. okay. Yan yung mga gusto kong puntahan. Yun naman. Magaling Di ba? ah. Baka malay Yung mo, makilala ko yung mga gods and goddesses nila dyan. Di ba? tama. Oo. Baka mamaya sa picture na yan, nandun ka na sa ano. Doon ka na sa may yung pillar na gano'n, nandun ka na Oo. ganun. Tsaka gusto ko kasing malaman kung gaano ba kalaki yan, kung gaano ba kaganda yung parang kasi sa picture lang eh. No? Pero sa picture, ang oo. ganda na. Eh, yung Oo nga katabi di niya, ba? ibalik mo nga Yung yung katabi katabi niya, niya, yung ano, ano ba yun? Acropolis Acropolis of Athens. of Athens. Yan nga. Ano ba yan? Sa Greece din yan. Doon din yan. Oo. Athens. Pero ang ganda ang ganda ng view. No? Mukhang peaceful, mukhang malamig din, ano? Kasi dahil puno. Oo, tingnan mo naman, 'di ba? Parang So, isa nostalgic yan yan. sa mga gusto mong puntahan. Isa sa dream Yeah. destination. Mula bata, yan talaga yung parang dream ko na. So, nung bata ka pa, yan na talaga yung gusto mo. Yan, gusto ko mapuntahan yung mga ganyan. Kasi maliit pa ako, fascinated na ako sa mga gods and goddesses eh. Lalo kay Hercules, yung mga ganyan. Kasi nung bata tayo, 'di ba, may mga ganyan stories eh. Hercules, 'di ba? So, kaya pala ang haba ng buhok mo. Yan, syempre. Parang hindi naman Hercules yun eh. Parang Samson ata. Yan, Pero same na rin yun. Malakas din naman si Samson eh. Hindi ba mythology si Samson? Hindi, ano siya eh. Fable si Samson, di ba? Sa ano kasi siya eh. Sa Bible naman siya eh. Di ba? Mali ako. Sorry. Mali ako. Sorry. Sorry po. Ano po yun? Isa. Sabi mo kasi madali eh. Madami eh. O ano pa yung isa pang ano mo? Yung isa, yung ngayon, tumanda na ako, ang isang sa gusto kong puntahan talaga. Ito naman, kasi sa culture nila. Gusto ko mapuntahan yung New Zealand. New Zealand? Wow. Yeah, oo. Alam mo ba yung mga sumasayo nga? Mga ganun. Yan, gusto ko mapanood yun sa kanila eh. Di ba? Sa New Zealand yun eh. Sa New Zealand yun eh. Di ba sa ano yun? Hawaii? Hindi pa Hawaii yun? Mga ganyan? Hindi. Ang alam ko sa New Zealand eh. Kasi sa kanila yung talaga yung kanila. Kumbaga, mga local nila. Kumbaga sa atin, mga Igorot, mga ganun, di ba? Yan, kultura nila yun. Kunyari, may sineselebrate sila o sa Greece yun. Ay, saan? Sa New Zealand pala. Sa New Zealand. Yan, yan. Culture naman ng New Zealand ang gusto kong culture ng New Zealand yun. Yan. Tsaka yung place din, syempre, maganda sa New Zealand, no? Sa bagay, maganda talaga doon. Kasi, at the same time, malamig ang panahon compared dito sa Pinas, no? Oo. Kaya lang, may problema. Ano yun? Ano yun, homie? English doon, English. That is the problem of my destination. Mahirap to, English doon. Baka duguin ka doon. Magdala ka ng whisper with wings. Ano lang, may Google naman, okay lang yun. Ako, kaya ayaw balik ko na bansa. English bansa. English no? Mapapasabak talaga no? Dito na lang sa Pilipinas. Pag nalibot ko na lang, saka ako punta ibang bansa.
Ay. Ikwento na lang, no? Kwento na lang. Kwento na Oh, lang. Okay, pwede yung i-Google. matanong naman kita, homie, Oh. syempre, ako, yun, nasabi ko yung destinations na dream ko talaga mula bata tsaka ngayong matanda na. Ikaw, ano yung ano mo, yung dream destination na talagang pinapangarap mo? Dalawa din sa akin, dalawa. Yan, oo. Kung ikaw, nung bata ka, yun yung, Greece, di ba, nung bata ka. Greece, Ako, nung bata ako, dream destination ko sa Mars. Mars? Ay, oo, pwede. Bata Oo, eh. Di ba pwede, nga sabi nung nakarangan na natin, episode natin, kung ano yung gusto kong pagtanda o yung parang ano ba yun, yung gusto mong mangyari paglaki mo, parang gano'n, di ba? So, gusto kong maging astronaut noon, kaya gusto kong makapunta sa Mars. Ay, Yun. tama, oo, tama. Bata pa ako noon. Pero nung ganitong medyo bata pa, no? Yeah, sige. Ipilit natin. Sinimulan kasi ngayon matanda eh. Nahiya ako bigla eh. Ngayon ganitong edad na ako. Yan. Ganitong edad na ako, ang dream destination ko ay Japan. Japan. Kasi sa Japan may ano eh. Yung andun si Maria Ozawa. Andun pa ba yun? Akala ko nasa Pilipinas na. Kaya pala gustong pumunta doon. Ano? Pero totoo, maraming magagandang lugar sa Japan. Kaya ako gustong pumunta sa Japan kasi dahil lang sa halaman, sa bulaklak. Sa bulaklak. Oo. Marami nga doon. Meron nga doon. Yan lang talaga yung gusto kong mapuntahan, makita. No, kasi itong bulaklak na to, itong puno na ito, ano to eh, kakaiba. Kakaiba siya. Para sa akin kasi ako sa lahat na hindi man ako mahilig sa mga bulaklak eh, no. Magaganda mga bulaklak dito sa Pilipinas, that's for sure. Pero meron talaga akong isang bulaklak talaga na talagang paborito ko. Na pinaano ko pa nga pinapinta ko pa sa katawan ko eh kasi nga sa sobrang gusto ko siya. No, pinatattoo ko sa katawan ko siya. Tapos si Japan, ang tawag dun sa bulaklak na 'yon, homie, cherry blossom. Yung pala yun. Oo, sikat na sikat yan. For sure, alam mo ba yun? Lahat, siguro maraming tao na alam yung cherry blossom. Yun lang talaga gusto ko makita ng personal. Kasi nakikita ko yun sa mga movie, 'di ba? Sa Google, sa picture, 'di ba? Doon ko siya nakikita, pero gusto ko makita siya, ma-experience na magpa-picture sa isang puno ng cherry blossom. Yun ang gusto kong mangyari. At alam mo ba? Ano yun? Bakit ko gustong-gusto ang cherry blossom? Kasi alam mo ba, ang cherry blossom, nagulat naman, bakit? Pero ang cherry blossom kasi, every March lang siya namumunga. From March to mid-April or parang hanggang katapusan ng April. Doon lang siya nag-bloom. Tapos maglalagas na siya mga medyo end na ng April. So ganoon siya. Ganun ba? So sa buong taon yun lang talaga yung time. Wala na, ganoon lang talaga siya. Kaya yung mga iba, yung may mga alam mo na, maraming pera na kababayan natin kapag nagbo-bloom na, March na, kasi gusto nila makita rin yung cherry blossom, which is their blessed and lucky nila, no? Tapos, yun. So, yun yung peak season ng Japan, no? Kumbaga, yes. Yun ang pinaka-peak season ng Japan. Kasi nga, dahil sa kanilang isa rin yun. Isa yun sa dinadayo ng mga natin, ng mga kababayan natin. Swerte nga nung mga nagtatrabaho dun sa Japan, kasi nakikita nila, yung cherry blossom. Galing. This time, if you still remember, nung last time na nag-episode tayo, meron akong mga in-interview na mga tao na all of different kind of ages, no? Kung natatandaan mo yun. Ngayon, meron din akong mga in-interview. Yan. Maganda yan. In-interview ako. Tapos, itong mga in-interview ko to, tinanong ko sila kung
ano ang kanilang dream destination. Yan. So, Oh, ganun din, okey. may bata, may medyo may edad, tsaka yung medyo mga 20, 30s. Gano'n, gano'n, Oo, gano'n. mga mids 'no, oo. Oo, gusto mo bang mapanood? Gusto mo Ayan, siyempre mapanood? Mga panoorin homies, natin. mga homies, meron akong may interview na ng mga homies din natin. Tapos tinanong natin kung ano yung kanilang dream destination. Kayo, baka may mga dream destination kayo, mga nanonood sa atin, ano? Mag-comment kayo diyan, no? Comment lang kayo. Tapos kung ano yung dream destination nyo, no? I-share nyo naman sa amin, ikwento nyo sa amin. Tapos pagkwentuhan natin kung bakit yun ang 'Yan, dream destination nyo. Di tama, ba? tama. No? Para Oo, mahaba-haba at ganda ang usapan natin lalo. Okay, but for the meantime, panoorin natin to, yung mga ini-interview ko. Pero konti lang to, siguro mga 200 plus lang to eh. dami, ah. Sige, sige panoorin natin, panoorin natin. Panoorin natin. Ayan. Ang dream destination ko mga homies ay Japan Disneyland. Ang dream destination ko, mga ka-homies, ay Japan. Bakit? Kasi ang laki ng influence ng Japan sa childhood ko. Like, syempre, anime, yung mga pinapindot na ng anime, yung bata ako, yung lagi kong pinapanood, yung mga handheld games like Game Boy, mga consoles. Japan din na nag-produce. So, dream ko talaga na makapunta ng Japan. My dream destination would be countries or places that have interesting histories, such as Machu Picchu. I haven't been there, and also Holy Land, and probably visit again Egypt. Hi mga ka-homies! By the way, ang dream destination ko talaga simula nung bata pa up until now is to go on Mount Everest to climb the highest peak in the whole world. And that's my greatest dream destination. Hi mga ka-homies, greatest dream destination ko is makapunta ng Japan since bata pa. Hi homies! Ako ang dream destination ko ngayon, makasimba muli sa simbahan ng Manawag. Simbahan ng Manawag has been my regular church na pinupuntahan ko noon every first Sunday of the month. Kaya I was really hoping na makabalik kami uli doon. Hi mga ka-homies! So for me, ang dream destination ko is Japan. Kahit na nakapunta na ako doon, gusto ko pa din siyang balikan kasi maganda talaga. Okay, so ang dream destination ko is Norway. Kasi nandun yung Aurora. Yan. At maganda rin yung tanawin doon, parang paraiso, kumbaga. So, yeah, Norway. Wow, ang galing. Ganda, di ba? No? Pero napansin mo, ang daming gustong gumaya sa akin, pumunta ng Japan. Oo, no, Japan talaga yung destination na Totoo marami. talaga, no? Ang dami talagang gusto pumunta ng Japan kasi maganda nga. Parang may isang guest natin, na-interview ko, yung isang babae na sabi niya nakapunta na daw siya, si homie Jenny. Nakapunta na daw siya ng Japan pero gusto niya ulit bumalik. Kasi Bumalik, nga oo. napakaganda daw. No? Ang swerte. Pero iba-iba eh. Napansin mo, merong mga places na talagang papasyalan, di ba? Pero merong isang kakaiba na sinabi niya, si homie Neil. Sabi niya, gusto niyang bumalik ng Manawag. Di ba? Napansin mo Oo, yun? oo. Oo, Diba? So, local lang, no? simbahan yun. Di ba? Isa Catholic Mm. Church sa may Pangasinan, mga homies, no? Gusto niyang balikan yung Manawag Church kasi na-miss niya. Siguro nami-miss niya kasi because na hindi na siya nakakapunta, maybe because of the work, 'di ba? So gusto niyang bumalik doon. It's a very, heartful at the same time kakaiba, 'di ba? Kakaiba yung gusto niyang puntahan. Ang galing nun. And Simple meron pa lang. isa ako napansin eh. Yung isa si Homie Jing, sabi niya, kaya lang English eh. Sige, kaya mo Oo, yan. kaya
yata ng ano, subtitle. Subtitle mo nga next time ha, pag may mga video kang ano. Oo nga, no? Lalo na kung English. Hindi ko maano eh. Hindi. Hi, Homie Jing. Hello po. Yan. Sabi niya, ano daw, yung isa? Ano bang yun? Machu, ano yun? Machu Picchu. Ano? Machu Papa? Machu Picchu. Machu Ano Picchu, ba? yan. Machu Picchu. Picchu. Machu Yan. Pikachu. Ano? Ano? Yan, parang gano'n. Machu Pikachu. Yun, Machu Pikachu pala. Yeah. Hindi, Machu Picchu. Saan ba yung Machu Picchu? Mga ka-homies, baka alam niyo yung Machu Picchu. Ako, personally, hindi ko talaga alam, no? Promise. Hindi ko talaga alam yun. Homie, ikaw, alam mo ba yung Machu Picchu? Saan ba yun? Ang basic knowledge ko lang dyan sa bandang ano yan eh. Bandang mga South America yan eh. Mga parang Peru ata. Mga ganyan. Parang ancient, ancient ruins yan ng mga dating kauna-unahang tao. Yun nga yung tatanong ko, ano bang makikita doon? Ano bang meron doon? Mga ancient ruins. Yan, ruins ng mga sibilisasyon noon, ng mga kauna-unahang tao. Yun yung nakikita ko sa video, sa YouTube, yan, mga ganyan. Kasi nga, di ba, mahilig ako sa mga history. History. Kaya medyo may alam tayo. Pero hindi pa rin ako nakakapunta ron. Ang galing mo ka, Ernie. Ayan, no? Ang galing, ang taba ng utak mo. Dami mo alam. Ako talaga hindi ko alam yun eh. Ngayon ko lang talaga yung na-interview ko. Siya, sabi, in Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu maraming ancient ruins na masarap punta. Yung Pichi-Pichi. Machu Picchu. Masarap yun, Pichi-Pichi. Masarap yun. Oy, meron akong tita ko. Grabe. Yung tita ko gumagawa ng Pichi-Pichi. Ang sarap gumawa ng Pichi-Pichi. Namimiss ko na nga yun. Si Nanay Mel, no? Nanay Mel, baka naman. Shoutout sa'yo, Nanay Mel. Baka naman may tayo dyan, Pichi-Pichi. O kaya, alam mo na. Namiss ko talaga. Masarap talaga siya gumawa ng Pichi-Pichi. Masarap talaga, promise. Ayun. So, yun yung mga na-interview natin. Pero may pa isang kakaiba na gusto ko din napuntahan. Yung Norway. Oo nga, no? Isa rin yan. No way. Yes way. No way. Isa rin talaga sa mga andun po yung, eto na naman tayo, ang dami na namang Arneto. Ikaw na nga bumanggit. Maraming doon. Yung nakikita doon? Awawa. Awawa yun. Wala bang R doon Awawa. Reset! Hindi ko na nga mabanggit kasi daming R. Ewan ko ba bakit yung napili niya? Ewan ko ba dyan? Sakit. Awawa na lang. Di ba? Ayun. Hindi ko mabanggit. Ikaw mag-interview. Di siya na lang magbanggit. Siya na lang magbanggit. Oo nga. Tama. Well, mga ka-homies, meron po tayong guest ngayon. Siyempre, hindi pwedeng wala. Di ba? Malaman natin kung bakit Norway ang kanyang napili sa kanyang dream destination. Alright? Walang iba. Ito, mga ka-homies, homies din natin ito. Ito po, si Homie Ken Master. Yehey! Yehey! What's up mga ka-homies? Homie Chicks, Homie G. What's up? Yes, good evening sa'yo, Miguel. Good evening. Ken Master, Homie Ken Master. Ayan po. Mga ka-homie, ito po si Home Ken Master. So, siya po ay nagbablog din sa YouTube. Tapos, about sa gaming. Yan, sa gaming naman siya. Yan, nag-stream siya about sa mga gaming. So, ang mga gaming niya, ano ba yun? Tetris? Ano po ba yun? Adventure, Contra. Yan po. Napaka-old school. Mga siyempre mga digital game. Yan. Once again, si Homie Ken Master. Homie Ken Master, kamusta? Nice naman. Thank you. At nag-guest din dito. Tagal ko ng pangarap to, Kuya Will. Meron bang pa-jacket dyan?
Bigyan ng jacket yan! Boses sa pwede. Teka lang, ako si Bentong. Giling. Tama na ng giling. Ken Master, kwento mo naman sa amin kung kung anong ginagawa mo. I mean, nagwo-work ka ba o nag-stream ka lang talaga? So, kwento mo naman what do you do for living? Yeah. English pa. Okay. English Sige, knows the problem. Okay. Yeah. So, Who's the problem? yeah. Okay, Ken Master, what do you do for living? Do you live or not? Do you? No, I don't leave. I just, awake. Whatever. Hindi. So, ito nga, so the past 2 years, nag-work ako sa, parang encoder siya. Bali, ako yung nagpa-process ng mga applications ng mga nurse. Ayan. Okay. So, ayan. Tapos ngayon, iba na nag-ano na ako, nagkakalabit pengi na lang ako sa kalye. Mas madali kasi. Kuya, please. Joke lang. Hindi mo naman pinlano. Hindi mo naman pinlano alam mo na, yung mag-Viva Max. Oo, uso ngayon yun. Isa pa yun. Tapos kung magkalabit pengi sa gabi, yan, Viva Max. Kaya, hindi ko alam yun. Ano yung Viva Max? Wala ko idea. Pero, parang hindi niya alam. so, ang ginagawa ko talaga ngayon is, nag-start ako ng business, online business sa Shopee. Ayan, sa Shopee. Pwede nyo i-check out sa aking shop. Ay, isend ko rito sa chat yung name ng aking shop. Yan. Ito, pakita Mamaya, natin. i-ano rin natin yan. I-ano natin. Yan. Ayan pala, So, meron na sa... Ken Shop 34. Tapos, yung YouTube niya, Kenitro Gaming. Yan. Pero Y siya kasi hindi ako marunong mag-spell ng Yan. Ay pala yun. Tama. Kenitro, binali. Kaya mo na. Okay, homie Ken Master, alam mo ba dito kasi sa homie sa kwentuhan sa ilalim ng buwan, lahat ng mga nakakwentuhan namin dito sa studio, ang tinatanong namin kung ano ang kwento ng araw. So ikaw naman, homie Ken Master, ano ba ang kwento ng araw mo ngayon? Sige nga, ang kwento ng araw ko ngayong araw na to, medyo wala nag-work na ako, nag-edit na ako ng mga pictures dun sa online shop. Pero this week, may nangyari sa akin na nakakatuwa. Pero bandang huli, hindi rin pala. Papahamak din pala. So, akala mo okay, yung pala. Akala mo okay na eh. So, ayun. So, bali nag-stream ako. Joke lang pala. Na-scam ka ng mo? Parang ganun na nga. So, ayun, kwento ko lang konti. Alam ko yan eh. Sige. Nakwento ko na kay Sige. Ako di ko pa alam eh. Sige. Kwento mo sa amin lahat. So, di ko alam kung Sunday ba yun, Monday. Basta, ayun, nag-stream ako. Nag-stream ako ng Spider-Man. Yan. Spider-Man Remastered. Tapos, meron babaeng, tawag dito, nanood sa akin. Ayan. So, mga 3 years siya nanood. Alam niya yung mga mangyayari siya. Yung tinatanong ko, ano mangyayari dito? Ganun. Pero English siya. English siya? Siyempre. English speaker. Hindi ko alam kung American or... English speaker siya. So, English speaker. Nahahawa ako sa'yo. Yan. So, English speaking siya. English speaking. May na tayo dyan eh. Speaker, Nosebleed ako eh. Pero okay lang. Patuloy nyo yung English nyo, tumataas yung views natin. Kanina, ang dami. Sige mo, si Alisa doon, nag-English ka. Words pa lang yun. Hindi pa nga ako nakakabuo ng sentence eh. Sige. Tapos, ano nangyari noon? So, yun na nga. Hindi. So, yun, maganda yung usapan namin na medyo nakakonect na. Parang related ako sa ganito, sa ganyan.
Tapos Okay. parang, Or uy, sa game. tinanong ko na, are you single? Ayan. Kasi, Uy. medyo sabi na natin nagkakaigihan ng konti. 3 years na kami nag-uusap. 3 hours? Ganun kabilis? So, ganun katagal yung usapan namin. Tapos nagkakaigihan na kayo? Hindi naman yung, parang lang, nagka-connect lang. Parang, pwede. Parang prospect, ganun. Ay. So, maybe I could date her, ganyan. Ayan na. So, sabi niya, yes, I'm single. Tapos tinanong niya, so how old are you guys? How old are you guys? Sabi. Meron din kasing ibang nanonood eh. Okay. Diba, may 25, 18, ganyan. Sabi ko na lang, same. Same. Okay. Sinungaling. Ay, sasabi ko mga homies, pa nagsisinungaling kayo, nagiging bad vibes eh. Yung sinungaling. Ito, good example ito. Tapos ayun na nga, tinanong ko na siya, di ba sabi ko same. Sabi nung 25, tapos sabi ko same. Tapos, how about you? So, ito na, excited na ako. How about me? About you? How about you? I'm fine, thank you. How about you? And sumagot na nga ako, may ito na malupit. Pucha, sabi niya, hi, I'm 13. 13? Pucha, pagkasabi niya ng 13, may kumakatok sa pinto ko, mga NBI. Abot na, in-end ko kagad yung stream. So, ang saya. Ang saya na. Biglang, At least may nakausap kang 13. So, alam mo na kung paano ang mga 13 years old. Okay. Siguro kung anak ka yun, malamang nasa kulungan ka na. Ayun na eh. Kinabahan ako. Hindi ako makakatok. May mga baril. Sinipa na yung pintuan ko eh. Ayari ka talaga. Ikaw talaga. Huwag mo na ulitin yun ha. Mga kababis yung website. Yung tutulak. Lesson learned. So, dapat pala, age agad. Sa bagay, hindi mo. Kasi di ba, kasi kapag, alam mo yun, yung kapag nasa internet ka o kaya sa gaming, hindi mo alam kung anong edad talaga eh, no? It's especially kung mga boses lang. Di ba? Hindi mo malalaman kung ano ba talagang ano nito. Tapos ang malapit nun yung picture niya, sexy na babae na may clickbait. So kasi iba, hindi pala siya. Sexy talaga, sexy. So hindi pala para hindi siya yun. Kumuha lang ng Huwag ka maniwala sa poser, poser, nice cam tayo. But anyway, maganda yung kwento mo, nakakatawa sa diba? Ano ba, Pichino, sa lahat ng mga nakakasama natin, iba-iba talaga yung mga nagiging kwento nila, At the same time, totoo. Iba-iba, Pero ito, iba din to, iba. Diba to? Well, anyway, Homie Ken Master, alam mo ba dito kasi, meron kaming, since episode 6 na tayo, So, meron kaming main topic. So, well, anyway, thank you very much pala dahil pinayagan mo kami na gamitin namin ang iyong oras. Ayun na. Thank you din. Talagang gustong mag-join dito sa kwentuhan sa ilalim ng buwan eh. Oo nga. Huwag ka mag-alala. Last na to. Grabe siya. Grabe siya. Mauulit to syempre. Oo naman. Walang imposible sa Diyos. Mauulit to. Nalangin ka lang na maulit na sumama ka sa amin. Joke. Homie. Ito ang ano natin. Ang episode 6, ang main topic natin ay what's your dream destination? Napanood ka namin kanina. Ang dream destination mo ay Norway. Tama, diba? Norway. Tapos gusto mo kasing makita yung, ano yung gusto mo makita doon? Hindi ko na, Hindi ko Aurora. Ano? Aurora. Yeah. Aurora. Ano daw yun, Homie Chicks? Yun, sinabi niya. Di mo ba narinig? Di pa, hirap na nga ako eh.
Na-aurora na nga ako eh. Napaulit mo pa eh, ha? Nangaano ayan ka na naman. Hirap na nga sa letter A. Gusto mo pang Ay, ulitin. sorry. Pero alam niyo ba kung ano yung aurora? Bago Alam natin niyo ba? na pag-usapan yung kanyang dream Okay. destination, no? Bago natin pag-usapan 'yan, no? Batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Yan. Sorry, homie Ay, Ken, sige, ha. sige. Batiin lang natin itong mga nagko-comment sa atin, mga nanonood. Yan. Teka, tingnan natin. Yan. Okay, wala na. Umpisahan natin. Mamo is watching. Oy, si Yan. Mamo. Good evening, Tapos, Mamo. hello, Mamu. Magandang good day po sa inyo. Si Homie Noel. Gawin lang Oy, homie. basic ang trabaho. What's up? Tama. Sabi niya, gawin lang basic ang trabaho. Kasi, di ba, kanina pinag-uusapan natin. Ano pa yung pinag-uusapan natin about dun sa wag nating stressin ang ating sarili, no. Kailangan happy lang at the same time isihan lang natin. Yan. Yan, Isihan lang natin ng konti. Yan. Tapos sabi pa, ano pa ba? Meron dito, ito binabasa ko eh. Good evening, Homie Cheeks, Homie G. Ito si Ivan. No? Si Ivan. Oy, good evening, homie Ivan. Homie Ivan, good evening, good day sa'yo. Yan. Tapos ito pa si Edrin. Oy, si Chef. Chef Edrin. At taga Australia. Siyo eh. Good evening, Chef. Yan. Magandang gabi mga homies. Yan. O si Mamo ulit, sabi niya, promise yan, homies, excited na. Sa 10th episode, I'm going to pray for the day, homies. Thank you po, Yan, Mamo. thank you, Mamo. Thank you for all Excited the na kasi support, sa 10th Mamo. episode. Kasi, again, mga ka-homies, 10th episode natin. On our 10th episode, magkakaroon kami ng sorpresa para sa inyo lahat. Yan. Tapos, sino pa? Oy, si Alan Mistola Riambilio is watching. Hello, Alan. Homie Oy. Alan. Yan, hello po. Tapos, Good sabi evening, ni Homie Alan. Noel, shout out sa kusina ni Ate Rosel Kahomies. Kwentuhan sa ayan. Oy, Tandaan niyo to. shout out po. Kusina ni Ate Rosel, di ba? Oo. Oy, Dane Ponce is watching. Tapos, si Dane Ponce, hello. Hello. Tapos, Hello, ito si Melinda Antonio Andres, si Homie Melinda. Alam mo yung pichi-pichi, siya yung gumagawa. Ay, Sabi ayun, ni- si Gawa Mami. tayo. Si Mami Mel. Favorite ko yan. Oo. Hello po, good evening po. Good evening po. Tapos, si Homie Alice Celia Ang is watching. Hello. And Hello of course, po, good evening. Homie Rom Antonio Andres. Yan, si Boss R. Boss R, baka naman. Ay, Homie good Boss evening R. po. Yan. Kaya yan, nasa Cebu ngayon yan. Uy, malayo. Tapos, sino pa ba? Ito, si Homie Grace Rocks is watching. Yan. Hello, Homie Hello, good evening Grace. po. Yan. Tapos, si Seth. Shout out po. Seth and Mama. Ay, hello, Seth, and hello, Mama. Hello, Seth. Hi, Seth. Both. Yan, ako yan eh, tsaka asawa ko yan. Hello. Hello. Love you both. I love you, both of you. Yan, sabi ni Mamu, you look 13, Kenneth. Guwapo. Wow. Thank you. Wow. Sabi ni Mamu. Kami naman, mukhang 12. Hindi po eh. Mamu, mali kayo. 13 yung gusto niya. Mali kayo. Ito si Homie Obet. Homie Obet. Hey, homie. Good evening, mga homies. Good evening. Good evening, homie. Hello. 8.5 Jordan. Oh. Pasala daw kay Ken, sabi ni Robert. Ken, shout out sa'yo, Ken. Shoutout sa'yo, Kuya Bet. 8.5 Jordan. Ano ba, shout out o shout up? Jordan. Sabi. Pareho. Balik mo kaya. Ay, si Grace Rocks, nag-chat siya, sabi niya, good evening, hi Grace. Hi po. Si Homie Grace, hello. Yan, okay, sige, yan. Maraming nanonood sa atin ngayon, no? Meron tayong 7 million. 7 million. Yes.
Ayan, mabalik tayo mga ka-homies. Ang ating main topic ngayon ay what's your dream destination? At ang guest po natin si Homie Ken Master at ang gusto niyang puntahan ay ang Norway at ang kaya niya gustong pumunta sa Norway kasi gusto niya makita ang, Ken, ko na magsabi. Aurora. Yan. Galing. Naman kami. Alam mo naman, kaya namin ginawa itong homies kwentuhan sa ilalim ng ba, mga chismoso kami. And So, malaman yung mga gusto ng mga tao eh. Ayan, sige. Ayan, tuloy ka na. So, alam nyo ba kung ano yung Aurora Borealis? Alam ko lang, Aurora Boulevard. Aurora Boulevard. Oh, yun. Ako din eh. Yun lang alam ko eh. Okay, Ikaw alam so, ko, yan, sige nga. si Aurora, siya yung napahamak dun sa bar, nagwala dun sa bar, si Aurora. Iba yun, hoy! Ay, baba. Brigalis. Talaga. Shoutout sa iyo, Aurora Brigalis. Huwag mo na ulitin. Iba yun, hoy. Huwag na ulitin yan. Hindi. So, alam niyo ba kung paano ito ni-research ko to talaga. Talaga? Sige. Alam niyo ba paano bago muna yan, homie Ken, sorry. Sige. Bago muna yan, kasi kinakabisado mo eh. Gusto ko yung hindi niya makabisado. Sige. Paano yan? Bakit Norway? Kasi nga gusto makita yung ayun nga, yung Aurora doon, tsaka yung ang gaganda kasi ng mga tanawin. Anong tawag doon? Ano yun? Aurora. Yan. Aurora. Yeah. Aurora na lang, yan, Tagalog. Yung kasi Aurora. gusto mo makita, di ba? Sabi mo. Awawa. Ngayon, bakit doon lang ba nakikita yung ano na yan? Hindi ko alam eh. Hindi kasi ganito yan. Bago ko nalaman na nandun sa Norway, may Aurora, is tuwing may bago kaming TV, since noon pa 10 years ago, lagi ako nagtitingin ng mga images na parang mga ganun, yung mga destination, iba-iba. Tapos lagi yun yung nakikita ko yung Norway. So, ayun, doon ako nagkaroon ng idea na, parang gusto kong pumunta ron na. Bukod dun sa Aurora, maganda rin yung mga tanawin dun eh. Parang, ano siya, tranquilizer? Tranquility pala, tranquility. Tranquility, hindi tranquilizer. Sorry. Nakaparalyze ka nun eh, pag tranquilizer. Ang paralyze. Last mo na yan, ha? Ayan. Yeah. Ay, ito ba yun? Ito ba yung Norway, yan? Ayan. Yeah, ang pangit naman pala. Ayoko na. Joke lang. Ang ganda. Oo. Wow. Parang siyang reflection ng swimming pool sa ibabaw. Di ba special effects yan? Oo, di ba special effects? Hindi. Natural so, yun yung talaga. gusto makita. Yan. Habang nakahiga doon sa mataas na bundok. So, pinapanood siya. Ganda, no? Parang fairy tale. Ganda, ang ganda. So yan yung dream destination mo. Gusto mong magpa-picture o gusto mong ano bang experience na gusto mong maramdaman diyan? Ayun nga, gusto kong nando sa mataas na parang bundok, halimbawa. Tapos higa ka lang gabi. Kasama mo yung sawa mo, girlfriend mo. Ayun. Wow. Higa lang, pinapanood niyo yung sweet. Aurora. Ang ganda nga, no? Ang ganda. So sa ganyan, hindi ka ba, kasi for me sa tingin ko lang di ba sa edad mong ganyan, no? Ilan taon ka na ba? 28? 26? 25 daw eh. 25? 25 ka na kasi mukhang 28 eh. 25. After age 25, di ba, kadalasan ang gusto niyan, Japan, di ba? For the views, 25 na lang. For the views. Hindi, actually, gusto ko rin talaga din yung Japan. At marami akong mga gustong puntahan. Yeah. Pero para maiba, gusto ko, ayan yung binanggit ko. Kasi ang dami ng Japan kanina eh. Di ba? Gusto ko ng Japan, syempre. Gusto mo Japan. Pero bago yun, marami din akong gustong puntahan sa Pilipinas na napuntahan ko na.
Okay. Gaya ng Cebu, Bohol, Pangasinan, 100 Islands, ganyan. Yan, puntahan ko na yun. Napuntahan mo na yung mga yon. Ano yung mga Ako kasi, experience mo sa mga lugar na yon, homie Chick, homie oo. Ken? Madami. Kunyari, Siguro, Cebu. sa Cebu, may experience din ako diyang malupit eh. Kwento ko pa ba? Alam na ito. Kwento mo. Ni Homie G yun eh. Baka mamaya, iba na naman yan ha. Baka pastas ka ha. Hindi, wala tayong ganyan. Hindi, pero may kinalaman pa rin Sige, kwento mo. chicks Sige, pa rin, sige. syempre, mga idol ko kayo. Alam niyo naman, lapit Ko lang. Hindi kami yun. Hindi Lapit kami ka Baka yun. ibang homies yun. Huwag kang, Kayo yun. kung manuro, baka manuno ka, hoy. Ate, Hoy. ito ba, yung master ko. Hindi. So, nung nagpunta ako sa Cebu, sa hotel muna. Crown Regency. Yan. Twin Towers. Tapos ang daming Koreano doon, mga babae especially. Mukha din akong Koreano. So, parang tinititigan nila ako lagi. Hindi, mukha kang Taiwanese. So, pag tinititigan nila ako, Isa ganun mukha lang. ka pang Vietnamese. Hey. Tapos, imbis na mag-hey sila, parang nagbabaw silang ganun. Nagbabaw. Oo, Kasi nagbabaw. culture nila yun eh. Parang Ako pagbati nagpapansin nila. nagbabaw. Ganun Kasi din sila. Hindi ako nagbabaw, pero narinig ko sila nag-uusap. Sabi nila, Kim Jong-un. Akala pala nila ako si Kim Jong-un. Akala ko napupugian sa akin. Kim Jong-un daw. Kasi kamukha mo si Kim Jong-un. Akala ko mukha mo si Kim Jong-un. Parang ako ng jeep na Koreano eh. So, akala mo makakadali ka ng makaka-girlfriend. Mga North Korean pala yun. Hindi sasabihin ko sana baka mamaya North Korean yan eh. Ngayon, malas na naman. Land of no return yun eh. Experience mo sa Cebu, tapos Cebu, sabi mo nakapunta ka ng Bohol. Ano bang, kwento mo naman sa amin kung ano yung mga nakita mo at magandang makikita dun sa Bohol. Para malaman ng mga ka-homies natin kung ano yung mga napupuntahan doon at the same time. Malay mo, baka hindi pa sila nakapunta. Meron din pa ako kwento na naman doon. Huwag na lang. Hindi ko nagkwento yung sa Panglao Beach, pero may... Wag na. Yung mga mapupuntahan sa Bohol. Yan. Sa Bohol, yun. Famous doon yung Chocolate Hills, di ba? Yun lang ang alam ko talaga sa Bohol. Yun lang ang expected ko na pupuntahan. Pero, ayun. So, nag-surf din ako sa Panglao Beach at nag-swimming. Yung Tarsier, doon din yun. Yan. Nakita ko rin yung Tarsier. Nakita mo din. So, sinabi mo? Uy, looks familiar. What's up, Tarsier? Tapos, ayun. Bukod doon sa Chocolate Hills, maganda rin yung underground cave. Yan. May underground doon. Saan yun? Tubig? Tubig o nag-caving ba kayo? Nag-caving naglakad? Nag-caving, no? Nag-trek ba? Tapos, napakalinaw ng tubig doon sa ilalim. Kitang-kita mo yung actually, hindi, madilim pala. Pero, ang linaw niya yung ibabaw, nakikita mo yung mga bato, yung mga formation. Tapos meron din drawing dun sa gilid. May parang sinaunang drawing. Bawal umihi, nakalagay. No vandalism. Yung mga nangako galing yung Hindi yun. Yan talaga parang drawing ng tao, pero kakaiba siya. Okay. Ma-describe. Tapos kayo. Mahaba yung nilakad nyo? Di naman. Malapit lang. Ayun. So, yung tatlong yun, Panglao Beach. Panglao Beach. Ano yun? Underground Cave. Nakalimutan ko ng tawag eh. Tapos, Crown Regency. Yan. Tapos yung Tarsier. Sa Cebu pala yun. Sa Cebu yung Crown Regency. Oo, sa Cebu. Sa Bohol tayo eh. Sa Bohol. Iba yung sa Bohol. Yung Tarsier. Yung Tarsier. Tarsier Underground Cave. Yan, yung tatlo. So nakapunta ka ng Cebu,
Nakapunta ka ng Bohol. Bohol? O ano pa napunta mo sa Pilipinas? 100 Islands, Pangasinan. 100 Islands. So nabilang mo naman na 100 sila. Hindi. Parang higit pa eh. Tapos piniem ko pa isa kong tropa na taga Pangasinan. Kilala niyo yun eh. Tapos? Luesa. Si Isa. Oo. Nakita naman kayo. Hindi. Magkaiba. Malayo daw. Ayun. Yayaya ko. Tol, kita tayo. Dito ako sa Hindi, malayo eh. Maganda rin yung adventure. Sa 100 Islands, 100. Binilang sakto na Sakto 100. Hindi dapat doon. Alam mo, hindi naman dapat 100 island tawag doon no? Ano? Dapat tawag doon 100 something island. Okay. O kaya around, no? Around 100. Around 100 islands. Yeah. Around 100 para specific. Last mo na yan. Ano ba pupuntahan di pa nakapunta sa 100 Island eh. Ano bang doon? Ano ba ang siguro lang yun, no? Swimming, beaches, ganun. Swimming, diving. Yan, bali doon naman ako. Parang may cave din doon eh. Panood ko kay Lakong. Ang pinunta ko naman doon sa kalagitnaan mismo ng dagat, mga 30 feet. May ipapasuot sa'yo na parang helmet. Parang sa Bora. Ayun, parang yan. Tapos mag-feed ng fish. Hinawakan ko yung coral, pre, ang laki. Mga ganun kalaki. Laki ng coral no? Takot na takot ako kasi malansa, tas niisip ko baka ipitin ako. Ang galing naman, nakaganon ka naka-diving, naamoy mo, malansa. Hindi, kasi greasy. Kahit nasa ilalim mo, pag ginawa kami yung, ano ba yun? Oyster? Ano? Oyster? Calamari? Calamari. Pagkain. Paggalat ang bobo. Totoo punta sa ilalim ng Hindi mo nakita si SpongeBob at si Patrick. Nakita ko rin. Ginawa ko pa eh. Pero kayo ba mga hobbies, ano yung local destination na talagang parang mai-refer nyo sa iba na puntahan? Maganda yan. Ikaw muna, homie. Ikaw muna. Hindi, ako muna. Ako kasi ang talagang namangha talaga ako nung pinuntahan ko is yung Baler. Sobrang ganda sa Baler. Sobrang ewan ko, parang siya sa akin, parang enchanted siya sa akin lalo nung inakyat ko yung lighthouse nila. Lighthouse. Oo, sobrang ganda doon sa taas. Which is hindi mo magiging fulfillment sa na akyatin mo yun kasi ang taas niya talaga. Kung kasi kung hindi ka matyaga akyatin, hindi mo siya ma-experience eh. Nung panahon na yun parang syempre nandun na ako di ba? So inakyat ko. Ganda, sarap ng feeling nung sa taas. Maganda rin doon. Saka yung mga falls nila, magaganda ang mga falls. Yan, Marami akong picture noon. Dati kasi madalas kami diyan sa Baler. Tapos nag-swimming. Nung hindi pa siya talaga develop, natatandaan ko yung Alias resort noon, hindi pa ganung. Ngayon kasi napakaganda na yun. Kilala na na siya eh. So dati parang apartment lang yun, na 2-story, tapos may restaurant lang siya doon. Ganun lang. Tapos open. Wala siyang mga walling sa katabi, wala. Open lang siya. Tapos konti lang. Madalas kong makita doon si Franco. Kilala niyo si Franco. Yun. Singer. Yung singer. Ikaw naman, homie Ken. Ano ang pwede mo ipagmalaki sa iba? For example, sa Japan kasi pinagmamalaki nila yung ano ba yung pinagmamalaki sa Japan? Mount Fuji. Cherry Blossom. Yan, mga ganyan. Yun yung mga tapos kaya dinadayo. Ikaw, ano namang ma-represent mo from our country to other countries? Para sa akin talaga yung Bohol dun eh.
Yung Panglao Beach. Oo, maganda rin doon. Hindi. Yung yung Chocolate Hills, syempre. Talagang napakaganda rin nun eh. Akala ko medyo mas mataas pa siya pero hindi pala ganun kataas. Konting konting akyat lang. Nasa tuktok Hindi na siya agad. ganun kataas. Tama. O kasi burol lang naman siya eh. At the same time, ano siya eh, anong tawag dito, kasama siya sa 8 Wonders of the World, di ba? Oo. Kapag nandun ka na sa taas, makikita mo parang tumbler na bilog-bilog. Oo, kasi nga, maganda eh. Maganda yung Actually, di yun man-made, no? Oo, natural talaga yun. Natural yun. Ang galing. Kaya siya nasama sa sa 8 Wonders of the World kasi kakaiba yung kanyang formation, no? Sa akin, ako siguro pagmamalaki ko na napuntahan ko na tapos parang i-feature ko sa ibang country. Siguro yung bahay namin. Hindi, siguro yung ano bang napuntahan kong gusto ko talaga na talagang at least, and also pinupuntahan siya ng mga ng mga foreigners. Hindi pwedeng hindi pupuntahan 'to eh. Ito yung Rizal Park. Yan ang gusto ko Nakapanood ko nga lang din. Ganda rin. Ipagmalaki sa sa ibang bansa. Kasi ang Rizal Park kasi, no, dito kasi yung monument ni Dr. Jose Rizal. Gusto ko sanang banggitin yung buong pangalan kaso nakalimutan ko pala. Protasio Rizal. Oh, yun, Realonda Rizal. Realonda. Yun, basta yun. Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal. Yan, at maganda kasi history yun. Oo, magandang history yun na ipagmamalaki ko na kaya kami naging free dahil sa kanya, no? Kasi siya yung nagsimula. Sa kanya nag-spark, no? Ang pagiging nagsimula yung freedom ng ating bansa. So yun ang pagmamalaki ko kasi sa akin lang. Pero about sa places na magagandang places like yung pwede nating yung pang beach kasi ang Pilipinas mayaman tayo sa tubig kasi napapalibutan tayo ng tubig. So number 1 na pwede nating ipagmalaki yung mga resorts natin dito sa Pilipinas like bandang Mindanao, no? Bandang Visayas, no? Sila yung mga may magagandang mga resorts, no? Mga beaches, mga ganyan. So, siguro yun. Number 1 siguro yung Palawan at saka ang pangalawa yung Boracay. Yan. Kasi yung Palawan talaga iba eh. Para sa akin mas gusto ko ang Palawan kaysa sa Boracay. Yun lang. Totoo. Well, anyway, maganda yung mga kwento ni Ken Master, no, ni Homie Ken Masters. So gusto niyang puntahan talaga, ang dream destination niya ay yung Norway because of the Aurora Boulevard. Alam ko ba kung ano yan. Gusto ko na makita. Alam ko ba? Aurora Borealis. Kasi gusto niya ma-experience yung makita personal, no? Parang ako, gusto ko makita yung personal yung cherry blossoms eh. Ikaw naman gusto mo makita yung Greece because of the yung history ng mga ruins nila, di ba? So iba-iba tayo eh. It's either for me, gusto ko kasi yung flowers, which is easy yung nature because of the aurora, kung bakit ba siya nag-perform ng ganung mga lights at di lang isa, iba-ibang kulay. Ikaw naman, yung mga, kasi nga, natandaan ko, ang dream mo dati, gusto mo maging architect, di ba? So maybe that's one of the reasons. Tama. Kaya gusto mo makita yung mga ruins. Sige, siguro magtatayo ito ng ang building. Tatayo ko ng mga building, tapos iruruin ko eh. Ayun. Para lang i-ruin eh. Oo, yan. So, yan. So, maraming salamat, Homie Ken. Yan, si Homie Ken, marami tayong natutulong mga kalokohan sa kanya. Natuto tayo kung paano magbigay ng maling edad. Tapos, umawak ng corals. Nangyari pa kayo, ganyan din ngayon sa Homie. Hindi.
Yeah, well, anyway, maraming salamat, Homie Ken. Homie Ken, baka meron kang ipa-plug, no? Katulad nung ano mo, yung sa Shopee at saka sa, ano yun, sa And Shopee, Kinaicho. tsaka YouTube. Sige. Yan. Yeah. Ikaw na, So ikaw na. ayan, please follow me at Kinitro Gaming at YouTube and sa Shopee na rin, KenShop34. Ayan, paki-check nyo na lang kung ano yung mga ino-offer namin na items. Marami dyan, may sapatos, may damit pang babae, pang lalaki, at iba pa. Basta marami. Yes. Good, Maraming thank you. salamat, Homie Ken. Thank Peace you, out. Homie. Peace out. Peace out, yo. Ayun. Aba. Yun. Oo. Hindi ko nga alam kung bakit siya ang napili. Puro kalokohan. Hindi, si Homie Ken talaga, kumbaga sa Tagalog, Kengkoy. Kengkoy siya. Masaya siya kasama, no? Marami mga kalokohan naman yung batang yan. Pero maganda yung gusto niya, yung dream destination niya kasi gusto niya yun nga, Norway, para makita niya yung naku, ito na naman, babanggitin ko na naman. Ikaw na nga magbanggit. Sige. Para sa iyo, ako na magbabanggit. Yung yung Aurora Borealis. Yan. Yun. Hindi ko talaga magbanggit. Ba't kasi puro are, no? Anyway, yan magbati tayo. Baka meron tayo. Ito. Si Robert. Yan, sabi niya, hi, Homie Kenneth. Sabi niya, si Homie Robert, Homie Obet. Sabi niya, Aurora Borealis. Oo nga. Tapos si Mamu, enjoy watching homies, Chico and G to your guest, Ken, and good night. Good night, homie. Good night, Mamu. Good night po, good night. Good night, Mamu. Ano na tayo? Sweet thoughts. Yan. Yan, sweet thoughts natin. Ikaw, ano bang sweet thoughts mo about sa mga taong merong dream destination, homie G? Ako, ano kasi yan yung dream destination, as usual, sa isang tao, parang parang motivation yan, no? Motivation yan para mapuntahan mo yung talagang pangarap mo, di ba? Ano na rin yan, parang yan na rin yung nagiging drive mo para magsipag, di ba? Ang motivation nga parang magsipag, parang gagawin mo yung lahat para, di ba? Para maabot yung pangarap na yon, magiging reality na, di ba? Tama. No, kasi kung lahat naman tayo, meron tayong mga may kanya-kanya tayong paghahanapan ng para magkaroon tayo ng motivation sa ating sarili, diba? It's either motivation, may ginagawa, ganito ba tayo para ma-motivate ako? Mag-iisip ako ng iba para ma-motivate ako. Siguro, sometimes, especially yung mga single. Ako ba yan? Back to me. Back to you. Hindi, I mean yung mga single, no? Pasintabi na po, no? Ayan, ang motivation nila kasi makapag-travel 'di ba? Kasi gusto nilang i-express yung sarili nila sa ibang paraan. For example, magta-travel ako, 'di ba? Ito gagawin kong motivation. Iba naman, motivation niya yung family niya, 'di ba? Like your parents, sisters and brothers, ganun. Iba naman ang motivation niya, family, which is yung anak niya, asawa niya, 'di ba? So iba-ibang motivation eh. So for me, ito yung sa akin, para sa akin, ang dream destination kasi dalawang bagay eh. It's either tama ka doon, motivation, this is one of the motivation ng isang wala pang pamilya, no? Wala pang pamilya, ito yung motivation ko kasi gusto kong pumunta ng pangarap ko na dati. So tama ka doon na lalo akong magpupursige, magtrabaho para maabot ko yung dream destination ko. 'Di ba? So pangalawa sa yung second, yun nga, yung kapag yung katulad ko na may pamilya,
So, ang motivation ko naman, ang gagawin ko gusto ko rin yung mag-travel. Pero, kasama yung pamilya at para may experience. Yan. Tama, So, tama. for me, yung Very well dream said, Homie. destination, yung dream destination for me, it's about gusto kong ma-experience yung mapuntahan yon ng kasama ang mahal ko sa buhay. Yes, Yan. with your loved ones. No? With the loved ones. So for Ganda, sure, ganda. no, sa mga ka-homies natin, baka ganun din. No? It's either katulad sa akin, katulad kay Homie G, yung kung ano ang ibig sabihin ng dream destination, or maybe sa iba, kaya nila gustong dream destination kasi napapanood nila sa YouTube or sa social media na, uy, maganda doon di ba? So, kaya din sila motivate para puntahan yung isang lugar. For example, lalo na ang Korea, ang Japan, kasi may Korean novela. Iba gustong pumunta ng Korea kasi gusto nila makita yung kanilang mga idol na sa Korea. Di ba? Kasi usong-uso yun. Hindi sila sangyup. Especially sa mga ngayon, sa mga generation ng bagong generation. Oo. Tama. Ngayong generation kasi ang gusto talagang puntahan yung mga kung saan nandun yung mga idol nila, like, especially yung mga Koreans, no? Tayo mga kaibigan natin mga Koreans. So sila yung mga gusto nilang punta. Oppa. Pero hi sa mga manonood na sa atin diyan sa South Korea. Yeah. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ewan ko sa'yo. Ayan. Well, anyway, ayan po ang ating sweet thoughts about sa homies kwentuhan sa ilalim ng buwan. Kaya maraming salamat po sa mga nanood sa atin ngayong gabi. Thank you. Walang na nanonood. Mga ka-homies, abangan nyo ang episode 10 natin. Kapag tayo ay nakaabot sa episode 10, meron kaming mga sorpresa para sa inyo. Again, episode 10, manood lang kayo. Tuwing episode natin, every Sunday, 8 p.m. Tapos, meron tayong mga tawag dito, surprise. May mga surprise kami para sa inyo lahat, no? So, hindi pala lahat, no? Baka lahat, 100, no? Joke lang. Basta meron kami mga surpresa para sa inyo lahat, no? At also, lalong-lalo na sa mga naging guest natin. Yan, Tama. May mga surpresa kami para sa inyo. Baka naman. And again, mga ka-homies, maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nag-like and share sa Homies Kwentuhan sa Ilalim ng Buwan. At lalo na, punta kayo sa YouTube natin Homies Kwentuhan Official, no? Like, share, subscribe nyo na rin. Tapos ang Homies Kwentuhan sa Pad sa Facebook. Yan, ang page natin, no? Punta kayo doon, mag-comment kayo ng everyday nyo. Yan. Marami na nga nagko-comment, tsaka nag-ano. Oo. Nagpo-post. Nakakatuwa. Alright. So, Homie G. So, ito na. This is it. So, matagal-tagal na rin matagal din yung oras natin. Maraming salamat. Again, my name is Homie Chicks. Homie Chicks C na mahilig sa chicks at kumakain ng itlog. And Homie G-Boy. Thank you very much. Magandang gabi po. Good day, homies. Bye. Keep smiling, homies. Keep smiling. Ang dream destination ko mga homies ay Japan Disneyland. Ang dream destination ko, mga ka-homies, ay Japan. Bakit? Kasi ang laki ng influence ng Japan sa childhood ko. Like, syempre, anime, mga pinapanood na ng anime, yung bata ako, yung lagi ko pinapanood, mga handheld games like Game Boy, mga consoles. Japan din na nag-produce. So, dream ko talaga na makapunta ng Japan.
My dream destination would be countries or places that have interesting histories, such as Machu Picchu. I haven't been there, and also Holy Land, and probably visit again Egypt. Hi mga ka-homies! By the way, ang dream destination ko talaga simula nung bata pa up until now is to go on Mount Everest, to climb the highest peak in the whole world. And that's my greatest dream destination. Hi mga ka-homies, greatest dream destination ko is makapunta ng Japan since bata pa ako. Hi homies! Ako ang dream destination ko ngayon, makabalik, makasimba muli sa simbahan ng Manawag. Simbahan ng Manawag has been my regular church na pinupuntahan ko noon every first Sunday of the month. Kaya I was really hoping na makabalik kami uli doon. Hi mga ka-homies! So for me, ang dream destination ko is Japan. Kahit na nakapunta na ako doon, gusto ko pa din siyang balikan kasi maganda talaga. Okay, so ang dream destination ko is Norway. Kasi nandun yung Aurora. Yan. At maganda rin yung tanawin dun, parang paraiso, kumbaga. So, yeah, Norway.